In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayaan, lantarang siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ang naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Friday of the 4th week of Lent. Sa mabuting balita ngayon, makikita natin si Jesus na hindi pahayagang nagpapakita dahil hindi pa niya oras. May mga taong gustong pumatay sa kanya, pero patuloy pa rin siyang nagtuturo ng katotohanan. Kasabay nito sa unang pagbasa, sa karunungan, makikita natin kung paano inaapi at inuusig ang matuwid dahil ang kanyang buhay ay sumasalungat sa kasamaan. Malalim na mensahe nito. Minsan, sa buhay parang si Jesus tayo. Ginagawa mo ang tama, pero ikaw pa ang pinupuna, kinakalaban o inuusig. People questioned him. Kilalanin ba namin siya? Saan ba siya galing? Ganito rin ngayon. May mga taong duda sa Diyos. May mga kumakalaban sa katotohanan. May mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Pero si Jesus ay nanindigan. Ang nagsugo sa akin ay totoo. Listen, kahit hindi tayo maintindihan ng mundo, manindigan tayo
sa katotohanan ng Diyos. Ano ang dapat gawin bilang mga Romano Katoliko? Una, manindigan sa katotohanan. Kahit mahirap, kahit may backlash, lalo na sa social media at politika, iwasan ang paghusga. Tulad ng mga Hudyo, mabilis silang humusga. Tayo rin minsan, ganito, mag-ingat tayo. Pangatlo, magtiwala sa oras ng Diyos. Hindi pa niya oras, hindi lahat agad-agad. God's timing is perfect. Pang-apat, maging matapang sa pananampalataya. Hindi lang sa simbahan, kundi sa araw-araw. Ang mga patutuon ng mga church fathers, si San Agustin, ang katotohanan ay hindi nagbabago kahit hindi ito tanggapin ng marami. Tulad ni Jesus, hindi siya nagbago kahit hindi siya tinanggap. Kay San Juan Crisostomo, huwag mong katakutan ang pag-uusig sapagkat dito nahuhubog ang tunay na pananampalataya. Kay San Ignacio ng Antioquia, mas mabuti pang mamatay para kay Kristo kaysa mabuhay na walang katotohanan. Halimbawa sa buhay ngayon, isang empleyado na tumatanggi sa korupsyon kahit napapagalitan. Isang kabataan na pinipiling magsimba kahit tinatawanan. Isang magulang na nagtuturo ng tamang aral kahit kontra ang mundo. Lahat sila ay modern-day witnesses of Christ. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lumalapit po kami sa iyo ng may buong tiwala at pananampalataya. Ipinagdarasal namin ang kagalingan, pisikal, emosyonal, at espiritual na ng mga may karamdaman. Sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang buong pamilya namin. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo sila ng lakas, kapayapaan at pag-asa. Gabayan mo rin po ang lahat ng kaparian, aming Santo Papa Leo XIV, mga obispo, aming kura parokor, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong gobyerno ng Pilipinas. Bigyan mo sila ng karunungan at tamang pamumuno. Inaalala rin namin ang mga pumanaw, Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pimpe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Cherry, Padre Raymond, Janet, at lahat ng aming yumaong mahal sa buhay. Ipakaloob mo sa kanila ang kapahingaan sa iyong kaharian. Iligtas mo po kami sa lahat ng unos at kalamidad at patuloy mo kaming patatagin sa pananampalataya.
Ito po ang aming dalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa intersesyon ng mahal na Inang Maria. Amen. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, huwag tayong matakot tumayo para sa Diyos. Hindi importante kung kilala ka ng tao. Ang importante, kilala ka ng Diyos. Stand firm in truth, even when the world stands against you. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.